Magandang gabi mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang gabi mga ka-Wonder. At this oras na ng gabi dito sa amin. Well, anyway, kailangan natin pag-usapan ito dahil on my way home, nakasalubong ko yung aking kakilala. At siya rin ay isa sa ating mga subscribers. Amazing! At nanonood din palagi ng ating mga videos. Thank you. At tinanong niya kung narinig ko na ba yung tungkol sa balita sa pagpunta ni Sara Duterte sa isang kulungan. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, magandang gabi muli At hindi natin palalagpasin ito dahil although parang narinig ko na ito at medyo nakalimutan ko, pero kailangan natin pag-usapan mga ka-Wonder. Ano ba ang ginagawa ni Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa? Ng linggo ng gabi, this oras ng gabi, around 11 PM. Wala nang visiting hours ng ganung oras, kaya nga this oras, siguro hanggang 5 lang of course, yung mga kulungan at may oras din dyan sa pagbisita. Pero siya raw ay nandoon ng alas 11 ng gabi. Ano ang ginagawa ni VP Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa? Annex 2 lang at tila may pinupuntahan siya doon. Ayon kay Pebbles Talakera, na sinabi rin itong kausap natin na napanood niya, nasabi nga ni Pebbles na bakit sa building 2 lang at ano ang meron doon? Or rather, sino ang nandoon? So medyo alam niyo na mga ka-Wonder, yung ibig ko sabihin. Comment down below mga ka-Wonder kung ano sa tingin nyo ang ginagawa ni VP Sara doon. Ito tuloy yung mga napapanood natin na pelikula. Wala akong sinasabi kasi ito'y narinig ko lang. At ito'y sinabi rin ni Pebbles. Na mga movie na napapanood natin, pag may gusto silang ipapatay, pag may gusto silang gawing, of course, yung para sa kanilang dirty laundry, may kinukuha silang preso sa loob. Yung mga tipong pelikula na pinalalabas, mabayaran, and then babalik din sa preso. At syempre may kasabot yan sa loob. Hindi kaya yung tama yung iniisip nyo mga ka-Wonder. Hindi kaya umuupa yan o nagpapalabas yan ng preso para upahan at may patayin. Alam nyo mga ka-Wonder, talamak na talamak ngayon ang galit ng mga DDS kay PBBM. Lalo na sa kanyang speech, na ito lang, kailan lang, sabi niya nga, bilang ng araw nitong mga flood control mandarambong, yung mga magnanakaw. At hindi lang yan, marami pa siyang susugpuin dyan. Kaya itong mga nasasangkot, nagtutulong-tulong yan mga ka-Wonder, nagka-connive sila para patalsikin si PBBM. Huwag mong subukan. Meron nga ako nakita, pati raw mangkukulam, kinonsulta na, mga manghuhulang. At natatawa talaga ako, by hook or by crook, gusto na nilang paalisin si BBM. Huwag mong subukan. Sabi nga nila, sabi nga ni Harry Roque, wala nang ibang paraan, kundi mamatay na lang, magkasakit. Na may mga ill wishes nila sa Pangulo. It is a sign that they are so desperate na mga ka-Wonder. Dahil bakit? Malapit na silang ma-checkmate. Ito si Bato, hanggang ngayon tinatawagan ni Blue Ribbon Chairman, na si Senator Ping Lacson. Itong si Bato wala raw sagot. So sabi nga rito sa mga memes nakikita natin na nagtago na kung ano-ano ang disguise yung ginagawa. At sabi niya nga binabalik tanaw yung kanyang, Trillanes! Bring it on! Parang ganun. Gusto mo ikaw pa magposa sa akin kung ano yung sinasabi niya. Akala niya siguro nagbibiro si Trillanes. Pinagtatalunan lang dyan mga ka-Wonder ay itong ang surrender or extradition. Dahil nga may bagong ginawang rule ang Supreme Court patungkol dyan na hindi pwedeng dalhin sa ibang bansa ang isang akusado rito sa ating bansa na kung saan dito niya ginawa ang krimen kung hindi mo na siya dadaan dito sa local court, dito sa korte natin. At pagkatapos niyang malitis, tsaka didesisyonan kung siya ba ipapadalhin doon sa ibang bansa. Medyo yan nga po yung dahilan, kaya napunta si Duterte ron at na-surrender. Na para kasi ang sinasabi na kapag dito lilitisin ang kaso is medyo mumuro-murohin lang. Knowing that Duterte has still the clout,
And he has still the sting, no? Para kumontrol. Yan po yung pagkakasabi, no? Kaya nga sabi ng ICC, hindi siya pinapayagan sa kanyang interim. Dahil bakit? They know, based on their assessment, investigation, na meron pa rin kamandag. Kaya hindi sila pumapayag. So yun nga mga ka-wonder, no? At si PBBM, napakarami niyang kalaban. Diyan nagsisulputan, biglang nagsiingay. Kasama si Chavit, ang dami nagsisiingay. At gusto nilang i-impeach kung ano ng mga kalokohan ng pinagpo-post na wala na sa lugar. No, basta na lang mangharas. Yan ang kasi ang formula nila. Harasin natin araw-araw. Gawin natin to hanggang sa bumaba. Ito napitin itong rally nga, no, na nag-warning nga si Remulla na any plan to destabilize the government ay aarestuhin. No? Kaya this supposed 3-day rally, I'm not sure kung 3-day pa rin dahil nagbabago na, baka 1 day na lang yan. Dapat siguraduhin yung peaceful yan. I'm not sure na kung kasama na dyan yung KOJC talaga or JIL. Na ang bali-balita is nagsasanib puwersa kasi nakalagay lang dito, INC Peaceful Rally. Panawagan sa korupsyon. Ano? At okay naman yan, kung may panawagan sa korupsyon, wag lang makulayan ng politika, mga ka-wonder. Kaya sagot nga ng mga taong bayan, ano? Pag sinabi nating taong bayan, ito yung majority. Kasi minsan ginagamit ng mga DDS na kami, tayo. Sino yung tayo? Yung tayo yung tinutukoy ninyo is kakarampot lang. Kumpara sa totoong sinasabing taong bayan, mga ka-wonder. So, pinapag-ingat si PBBM sa kanyang mga lalakarin. No? Lately lang, may mga headshot tayo nakita, kung ano-ano mga plot na gagawin kay PBBM, tatagtarin, ano, yung mga violent reaction nila, yung mga violent comment nila because of their frustration na gustong pababain si PBBM. Sabi nga nitong isang congressman, I don't see any reason para pababain si PBBM. In fact, gumaganda ang takbo ng ating bansa. At lalo niya pang pinagpapabuti, no? Kaya imposible yan, mga ka-wonder, na mapababa nila si PBBM. Hindi makikialam ang military dyan. Amazing! At balik tayo, anong ginagawa ni Sara Duterte yun. At meron pa siyang isa, no, na pumunta raw umano na legal counsel or abogado na pumupunta rin daw doon. No, sabi nga ni Pebbles, pag may nawala doon, alam niya na kung sino dahil kumuha siya ng copy, may resibo siya. Kung sino siguro yung mga nandoon sa building 2. Siyempre, baka mamaya, nilipat na tayo sa building 1, 3, and 4. Hindi na naman sila kukuha. Well, anyway, meron kasing insider itong si Pebbles. Nalalaman niya kung ano yung mga galawan. Kaya, sabi niya nga, I am 10 times ahead, sa kanila, Sara Duterte. Kaya nawa, mag-ingat si PBBM sa kanyang mga pinupuntahan, sa kanyang mga gagawin, lalo na sa mga lugar na matao. No? Kahit sa mga city, alam na natin yung kagaya nangyari kay Trump, nasa taas lang pa lang despite na tight security para dito sa the most protected man na si Trump, pero tinamaan pa rin. Oh no! No? Hindi pa rin nakaligtas. Good thing, kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at siya ay prinotektahan. At nawa, laging proteksyonan ng Diyos si PBBM dahil maganda po ang kanyang performance. Sa totoo lang, mga ka-wonder, syempre magpo-comment dyan yung mga DDS na kung ano-ano na naman. But anyway, ito pong gusto natin, na maging Prime Minister si PBBM or ma-extend yung kanyang termino. Then again, kailangan po munang ma-revise yung ating 1987 Philippine Constitution. Kaya salamat po sa grupo ng People's Initiative na pinangungunahan ng aming lead convener na si Sir Manny Lopez. Siya po ang lead convener dyan. At yan po panglima ng forum this coming December. At pag yan po natapos, yan, pag-uusapan po muna ng indoor yan. At yan po yung hinihiling nyo, mga ka-wonder, na umpisahan na yung People's Initiative. At ito na nga yun, mga ka-wonder, yung siyang ginagawa namin. At ipag-pray nyo na maging successful ito. Hindi lang yung puro asa tayo o salita. O gusto lang namin. So, hindi naman kayo makakatulong papunta doon o anuman bagay. Except, of course, aside from protecting BBM sa pagtanggol sa kanya, is one thing, of course, mga ka-wonder, is mag-pray tayo. Ipag-pray natin sa Diyos na maging successful yung ating mga plano. Knowing na alam natin na masama yung pinaplano ng mga kalaban. Kasi kapag nawala si PBBM, malayang makakaupo ang dilim.
At of course, lahat ng mga nasa kawalang-yaan na balita natin ay kasama na inimbestigahan ngayon sa pag-finance dito sa mga rally na pag-destabilize, ay maaari silang maging accessory. Ano mga particular kaso dyan, no? Para sa kanila na ihahain na narinig natin na pinangalanan na nga na kasama nga daw dyan si Magalong, pero not sure, iniimbestigaan pa lang. Kasama rin dyan si Defensor, kinalulungkot ko man mga ka-wonder dahil si Congressman Defensor ay ating pong nakausap, nakasama, nakapalagayan loob na rin, na nalulungkot din po ako mga ka-wonder na siya ay nasasama rito bilang pakawala niya nga raw itong si Gutesa. By the way, itong si Gutesa ay siyang marahil tinutukoy ni Senator Lacson na siyang magiging surprise guest, no? Na pakiramdam natin ay babaligtad na siya. Kasi nga ay parang scripted lang ang pagkakakuha sa kanya. Gaya ng pinaplano muli, no? Na pagpapatalsik sana kay Soto at kay Lacson, pero yan po ay nabigo. Pero may mga backup pa rin sila lagi, may mga contingency ng mga yan na lagi nang inaabangan at na sosopla agad kasi nga nababalitaan ng intel aside from the help of social media ng mga insiders. Kaya good thing meron na tayong social media ngayon. Dahil sa panahon po ni Marcos noong araw, no senior, wala pa po. Kaya yung information ay hindi pa disseminated. Kaya very limited, doon lang papakawalan lang nila yung intel. Kaya hindi ganun kalawak. Kaya tulong-tulong yan para depensahan natin yung ating Pangulo. We see that he is doing well mga ka-wonder. And we wish, sabi nga, yung extension, pagiging Prime Minister. Yan lang po ay sa ilalim ng parliamentary form of government. At kung gusto naman natin ng federalism, iba naman po yung form of government na yan, no? Which is independence ng bawat state sa Amerika. Dito sa atin, in our case, ay mga region, ano? Yung mga provinces. So patuloy natin na bantayan mga ka-wonder yung ating karapatan. Na huwag itong maglaho. At bantayan natin kung pag nalalaman tayo ng mga balita na medyo fishy, no, and even spooky, kailangan natin yan i-voice out. Ano. Tayo rin pong mga believers, o mga Christian, hindi lamang po dapat tayo nakafocus, no, dito sa ating pagbabasa, pagpunta sa simbahan. Dapat nakikialam din tayo mga ka-wonder. I'm not saying na makigulo tayo gaya ng ginagawa ng mga ibang relihiyon dyan, na nakikilahok, no, na nababypass na nila yung sinasabing separation of state and church. No, hindi po ganun. We can voice out, we can say something, we can pray, we can suggest, no, but in a nice way. We have freedom of expression, but it has limit mga ka-wonder. Pwede po yun, ano. So, hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, please give me a thumbs up and please share this video para malaman nila yung tungkol sa pinag-usapan natin ngayon. And of course, don't forget to hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.